Ngayon, binibigyan pugay natin ang dalawa sa pambansang alagad ng sining ng Pilipinas na nagmula sa Luzon. Ating siyasatin at buhay at mga likha ni na Carlos Botong Francisco at Maestro Lucio D. San Pedro. Si Carlos Modesto Villaluz Francisco o mas kilala bilang Botong Francisco ay pinanganak noong November 4, 1912 sa Angono, Rizal. Siya ay kilalang isang muralist dahil sa kanyang makasaysayang mga likha. Karagdagan, siya ay tinaguri ang National Artist of the Philippines for Visual Arts noong 1973. Narito naman si Lucio Diestro San Pedro Sr. na isinilang noong February 11, 1913 sa Angono, Rizal. Alam niyo ba na siya ay isang dalubhasang kompositor, konduktor at guro? Tama! At siya din ay pinuklama bilang National Artist of the Philippines for Music Award noong 1991. Ang mga likha ni Botong Francisco ay isang patunay ng kanyang kahusayan sa kategorya ng visual arts. Halika at tuklasin natin ang ilan sa mga ito. Una, ang kilalang blood compact sa Ingles o Pacto de Sangre naman sa Espanyol at Sanduguan sa Tagalog. Sa painting na ito, inilalarawan ang naging makasaysayang kasunduan ng dugo sa pagitan ni Dato Sikatuna at ng Espanyol na manlalakbay na si Miguel Lopez de Legazpi. Ang sanduguan ay sumisimbolo sa ibinahaging tadhana sa pagitan ng Espanya at Pilipinas bilang pantay na kaalyado ng parehong katayuan ng lipunan. Para sa ating kaalaman, ang sanduguan ay isang sinaunang ritual sa Pilipinas na naglalayong magbuklod ng pagkakaibigan o upang patunayan ng isang kasunduan. Hihiwain at susugatan ng mga nakipagkontrata ang kanilang mga kamay at ibubuhos ang kanilang dugo sa isang tasang puno ng likido tulad ng alak at iinumin ito. Sumunod naman ay ang First Mass at Limasawa. Inilalakawan dito ang naging unang misang pangkatoliko na naganap sa Pilipinas. Teka, anong taon na ba ngayon? Ha? 2024? Bakit? Well, alam mo bang ginanap ito noong March 31, 1521? Oo naman. Alam mo rin bang dahil inutos ito ni Ferdinand Magellan? Tagal na rin pala. Pep, hindi pa riyan nagtatapos ang makasaysayang contribution ni Botong Francisco. Narito pa ang The Martyrdom of Rizal. Sa mural na ito, inilarawan ang huling sandaling pagkitil sa buhay ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Tama! At ito ay nangyari noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan o mas kilala ngayon bilang Luneta o Rizal Park. Di naman magpapadaig si Maestro Lucio. Ang mga komposisyon ni Maestro Lucio D. San Pedro ay pumupukaw sa mga katutubong elemento ng pamanang Pilipino. Tara, at suriin natin ang tatlo sa kanyang kilalang komposisyon. Art na! Sa ugoy ng duyan, Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. ang lalabay na ito ay isang patunay ng pagmamahal ng ina ng Pilipino sa kanyang anak. Ito ay alay ni Lucio para sa kanyang ina. Alam niyo ba na si Lucio San Pedro ang nag-compose ng musika? Ngunit si Levi Celerio ang nagsulat ng liriko nito. Dahil ito ang kanyang dapat na gagamitin sa isang paligsahan na pinondohan ng gobyerno sa panahong sinakop tayo ng mga Hapones. Tama ka! Gayunpaman, hindi nakahanap at makagawa si San Pedro ng isang liriko hanggang 1948 nang makilala niya na si Levi Celerio sa isang barko pauwi sa Pilipinas. Susunod naman ay ang lahing kayumanggi. Sa tulang ito ay pinagdiriwang ang kagandahan at pagkakaiba-iba ng lahing Pilipino. Isinulat ito noong 1961 hanggang 1962. Panghuli ay ang Sa Mahal Kong Bayan. Sasabihin ko sa mukhaang marikit, sa hampas ng alay aking narinig. Sa buhay ng bayan
kantang ito ay ginawa noong 1950 ay nagpapayag ng malalim na pagmamahal at pagkamakabayan para sa bansang Pilipinas. Ang mga akda ni Botong Francisco at Maestro Lucio D. San Pedro ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kulturang Pilipino. Mula sa mga moral ni Botong, natututunan natin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa ating kasaysayan at kultura. Ang kanyang mga gawa ay nagpapaalala sa atin ng yaman ng ating nakaraan at lakas nating mga Pilipino. Mula sa mga komposisyon ni Maestro Lucio, natutunan natin ang kapangyarihan ng musika sa pagpapahayag ng ating pagkakakilanlan at damdamin. Ang kanyang musika ay sumasalamin sa aming mga pinagsasaluhang karanasan bilang mga Pilipino. Habang sumusulong tayo, dalhin natin ang mga aral na natutunan natin sa mga artistang ito. Patuloy nating pahalagahan at suportahan ang sining ng Filipino at gamitin natin ang ating pagkamalikhain para mag-ambag sa kultura ng ating bansa. Ito ay isang paglalakbay sa buhay at mga likha ng dalawa sa mga pambansang alagad ng sining ng Luzon. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!